Gened Filipino, let review questions with brief lecture. Paksa, cluster. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang mga katanungan na maaaring sagutin sa loob ng 10 segundo. Ang ikalawang bahagi naman ay ang lektura tungkol sa paksang ito. Panuto. Basahin at unawain ang bawat katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ang tamang sagot, planta. Ang tamang sagot, itlog. Ang tamang sagot, pagsasama ng dalawang katinig sa isang pantig. Ang tamang sagot, 30. Ang tamang sagot, panata. Mahusay. Sige nga, ibahagi mo nga kung ilan ang score na iyong nakuha. Ngayon naman ay dumako tayo sa maiksing lektura tungkol sa paksang ito. Cluster. Ano nga ba ang cluster? Ang cluster o tinatawag na kambal katinig ay tumutukoy sa pagsasama ng dalawa o higit pang katinig sa isang pantig o salita. Sa madaling salita, kapag may dalawa o higit pang magkasunod na katinig na hindi nahahati sa dalawang pantig, ito ay tinatawag na cluster. Ang cluster ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna o hulihan ng salita. Isa sa teknik na maaari nating gamitin kapag mayroon ng pagsusulit at nakita natin ang mga salita ay pantigin muna natin ang bawat salita. So pagkatapos nating pantigin, doon natin malalaman kung meron bang kambal katinig or magkatabing katinig or sa Ingles consonant sa isang salita. Sabi dito, maaari daw matagpuan sa unahan, gitna o hulihan ng salita. Kung minsan may mga katanungan na espesipiko. Halimbawa, sabi sa tanong, asan daw o alin daw sa mga sumusunod ang cluster na matatagpuan sa unahan? So sa unahan tayong bahagi titingin matapos nating pantigin ang salita. Narito ang ilang mga halimbawa. Sa salitang braso, yan. Ang unang teknik, syempre, papantigin muna natin ang salita. So magiging bra-so. Yan. So sabi, nasa unahan daw ang cluster. So kung mapapansin natin doon sa salita na braso, matapos nating pantigin, titingin tayo sa unahan. Alin ba ang mga katinig or alin ba dito sa pantig na bra makikita ang dalawang katinig o magkatabing dalawang katinig or tinatawag nating kambal katinig? Ito ang B at R o ang B at R. Ibig sabihin sa salitang ito, matatagpuan sa unahan ang cluster. Pangalawang halimbawa, sombrero. Yan. Tulad ng una nating rule, pantigin muna natin ang salita sombrero. Sombrero. Sabi dito, hanapin naman daw sa gitna ang cluster. Sa salitang sombrero, matapos nating pantigin, makikita natin sa gitna ang pantig na bre. Kaya naman, kung hahanapin natin ang cluster, ito ay matatagpuan sa B at sa R o sa B at R. Ayan. So, tingnan naman natin ang pangatlong halimbawa. Sabi naman, paano naman kung nasa hulihan ng cluster? Ganon pa rin, papantigin muna natin ang salita. Ang salitang relax ay may dalawang pantig. Ang re
at lax. Ayan. So, saan natin makikita ang cluster? Sabi daw, hanapin sa hulihan. Kung mapapansin natin, ang nasa hulihang pantig ay lax. At sa pantig na lax, ay makikita natin ang dalawang katinig o ang kambal katinig. Ang K at S o ang K at S. Yan. So, dyan natin matatagpuan ang cluster. Naunawaan po ba? Ayan, mahusay. At dyan nagtatapos ang ating pagtalakay tungkol sa cluster. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan pa ang ating iba pang mga susunod na lektura.